Hello guys, hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat to ng Aquarius. Ito ay expected blessings, messages, information, events sa year 2025. So, kung ano man ang lumabas dito, ito ay patikim lang, hindi ito yung overall, okay? Kasi maikli lang yung message natin. So, every month naman tayong gumagawa ng reading. So, ano lang to, patikim lang sa'yo. Okay? Polarity. Okay. So, dito sinasabi na kailangan nating maintindihan na ang buhay ng tao ay weather-weather lang. Aquarius. Ganun talaga. Ang buhay ng tao ay weather-weather lang. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ilalim, minsan masaya, minsan malungkot. Minsan mayroon, minsan wala. Minsan may pera, minsan walang pera. Minsan sobrang blessed, minsan sobrang malas. Parang gano'n. So, this year, kailangan mong maintindihan na walang perfectong buhay. Okay? So, yun. May gabi at araw. Parang gano'n. Madilim, maliwanag. Okay. But, Healer of the Ages, sinasabi na balanse. So, this year, nakikita ko na wala ka namang dapat ipag-alala kasi may balance dito. Ibig sabihin, lahat ng posibleng dumating sa'yo, mapa-worst man yan, or maganda, kaya mong i-balance, kaya mong ayusin, kaya mong i-manage. Okay. Okay. Aquarius. 7 of Cups. Nakikita ko share dito na posibleng marami kang pinagpipilian sa taong ito. Maraming choices, option. Kailangan pagdesisyonan, parang ganun. Nakikita ko yung 7 of Cups is parang feeling mo, yun parang hirap na hirap ka dito na mag-decide, hirap na hirap kang gawin kung ano yung tama at mali. Parang ganun. Okay. 8 of Coins, nakikita ko sir dito na posibleng busy ka sa ginagawa mo. Pwedeng busy ka sa trabaho, busy ka sa business, or busy ka sa relationship. Kasi nakafocus ka ngayon. If you're searching for a job or career, or looking for advancement sa career, or gusto mong pumunta ng ibang bansa, nakikita natin dito na marami kang pwedeng pagpilian, or marami kang pinagpipilian kung anong bansa yung pupuntahan mo. Or nakikita ko sir dito na this year is marami kang marirealize sa buhay mo. So, nasa realization ka this year. Okay, 4 of Swords. Nakikita ko rin sa'yo na sa taong ito, sinasabi ng Brahma sa'yo dito na kailangan mong bigyan ng sarili mo ng time para makapagpahinga, makapag-isip, makapag-reflect. And at the same time, wag mong seryosohin yung araw-araw mo. Okay? Yun yung sinasabi dyan sa'yo na kailangan mong maintindihan na hindi perfecto yung buhay natin. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. And Aquarius, sinasabi dyan sa'yo na wag puro trabaho. Okay? Diba? 8 of Coins, 7 of Cups. May choice ka din magpahinga. Diba? So, the High Priestess, sinasabi, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Kasi hindi kayo papahamak ng intuition mo this year. Okay. Wow. Meron sa inyong naghihintay, pwedeng naghihintay na mabuntis, or pwedeng naghihintay siya na makapag-asawa, or parang ganon. Naghihintay siyang mabuntis, naghihintay na gumaling sa sakit, naghihintay na mai-promote sa trabaho. Nakikita ko na matutupad to sa taong ito. Okay? So, ayaw at sa gusto ng mga tao sa paligid mo, gagawin mo to. Parang,
ilang taong ka nang hindi nabubuntis, gagawin mo lahat. Magkukonsulta ka sa doktor, gagawin mo lahat ng mga posibilidad. And yung iba naman sa inyo dito, may kailangan kayong proteksyonan. It's either proteksyon ng magulang mo, like yung mother mo, or nakikita ko sir dito na marami kang plano para sa iyong magulang, especially sa mother, sa kapatid na babae, or sa babae, kung lalaki ka na, Aquarius. Okay, so sabi ko nga sa'yo kanina, workaholic, multitasking, overworking, yun yung ginagawa mo sa taong ito. Yun yung gagawin, yun yung pagkakabalahan mo, magtrabaho lang ng magtrabaho. Be careful kasi posibleng dahil sa sobra kang abala sa trabaho, kung may asawa ka, kung may live-in partner ka, may posibilidad dito na mapapabayaan mo na siya. So, hindi mo siya mabibigyan ng maraming oras. Pwedeng, kung ikaw ay OFW, magtatampo sa'yo yung asawa mo, or yung boyfriend mo, or girlfriend. And, be careful kasi may 7 of Swords dito. May posibleng papasok sa buhay nila na pwedeng sabihin nila na siya yung naging karamay ko habang wala ka, parang ganun. So, balance kailangan mong bigyan ng oras yung pamilya mo, lalo na yung relationship mo, kahit na sobrang busy ka sa trabaho, para walang rason siya para mag-cheat or paano pa man. Okay. Magician, so miracle, isang milagro ang posibleng mangyari this year. And nakikita ko na posibleng eto na yung milagro na hinihintay mo. Okay? So, yung milagrong yan, yan yung posibleng magpapabago ng sitwasyon mo sa buhay. So, kung ano mang mangyari na yan, is either money, career, financial, tangible things, material things, or pwede din na love life. Kung ano mang magbago na to sa buhay mo, eto na talaga yung talagang laman ng puso mo. Dito ka masaya, dito ka excited, parang ganon. So, good luck kasi sabi nga ng iba, sa hinabahaba din ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, parang ganon. So, sa tagal mong paghihintay na magkaroon ng anak, may kasal, makapagpatayo ng bahay, makapunta ng ibang bansa, makauwi ng Pilipinas, possible siya this year. Okay? Nakikita ko din sa usaping trabaho na siguro magiging sobrang busy ka from January until siguro October. From November and December, medyo hihina naman or medyo mamamanage mo na yung trabahong ginagawa mo. And nakikita ko sa'yo dito na ang dami-daming options. Ito siya, options, ito din. Maraming ibibigay sa universe na pwede mong pagpilian. So, maging matalino ka, mapa-love life man yan or trabaho, or yung pagpirma ng kontrata, huwag kang pipirma agad-agad nang hindi mo binabasa. Or huwag kang magsisettle sa isang bagay, relasyon, trabaho na hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Okay? Thank you guys. Bye!